Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Part 1, Part 2, and Part 3 ng ating Operasyon Balik Ganda ay akin nang natapos sa mga nakaraang episodes wherein napakita ko yung mga bougainvillea plants ko ang papangit, diba? Dahil sa bagyo. And today, ay akin namang ipapakita ang finale episode ng Balik Ganda program. Kaya naman tara at samahan nyo ako, kaya dyan lang kayo. Sa past episodes ko ay napakita ko sa inyo yung mga ginawa kong ways para bumalik yung sigla at ganda nila. Una, from their current state few days after tumama ang bagyong si Emong, hanggang sa trimming dahil most of them ay nakalbo na, kaya mas okay na lang na putulin na lang yung mga ibang mga sanga niya at para na din ma-induce na maglabas siya ng bagong shoots. And aside sa trimming, ay nagdagdag din ako ng potting mix sa ilan sa mga pots ng bugis dahil kulang na yung potting mix or nabawasan na. And madaming beses ko na din na-share yung potting mix na gamit ko. Tapos guys, naglagay na din ako ng fertilizer. And ang gamit kong fertilizer para mas mabilis sumibol ang mga bagong sanga niya or yung mga bagong shoots niya ay si Urea 46 na rich and high in nitrogen na nagsisilbing pagkain ng bugis para mas mabilis ang paglaki at paglabas at paglash ng mga dahon niya. Tapos naglagay na din ako ng tulos or yung stick as support para at least makakatulong ito sa kanila sa konting hangin at ulan. And itong mga ito ay may kanya-kanyang episode sa aking channel and watch nyo yun guys. And I will include the link for each episode dito sa video na ito para mas mabilis nyo mapanood at makita. And today naman ay atin silang aayusin sa kanilang pwesto para mabalik at maayos na sila. Dahil nung bagyo, yung ilan sa kanila ay kung saan-saan na lang napunta na medyo safe. Dahil ready na tayo mag-ayos, it's time na magbuhat-buhat ng mga pots and for sure, sasakit ang ating likod nito after. And sign of aging guys, char. And inuna ko muna yung lower portion and most of the bugis na ilalagay ko dito ay yung medium to malalaking paso and yung mahaba at malalaki yung mga sanga. Madami-dami din itong nasa baba na portion and balak ko sa blooming season ililipat yung iba sa other side ng bahay after matapos yung mga ganap doon. And mas maganda din kasi yung pwesto doon kasi more than 6 hours ang init ng araw kaya mas maganda at mas prefer ng bugis doon. And for sure, mas madaming flowers na ilalabas nila. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nag-aayos ng mga bougainvillea sa kanilang pwesto and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea care. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kaya sama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And we are almost done sa lower portion and medyo masakit na nga ang likod ko pero carry pa para sa bougainvillea. Guys, isa sa mahihirap na gawain sa pag-aalaga ng bougainvillea or any type of plants ay yung magbuhat ng mga paso kasi minsan yung iba ay mabigat dahil na din sa potting mix na gamit and buti na lang itong mga pots ng bugis at yung potting mix nila ay hindi ganon kabigat dahil na din sa ingredients na gamit ko which are carbonized rice hull, good garden soil, and rice hull or the version 2. After ng lower portion, tara naman at isunod nating ayusin yung upper portion.
And yung mga ilalagay ko naman dito ay yung mga small and grafted boogies na common, old, rare, and top rare varieties. Tapos green leaf, mostly variegated, and golden leaves naman. Itong mga variegated and golden leaves na ito, kaya ko naman dito ilalagay sa itaas ay dahil na din mas matagal ang araw dito, which is best para sa mga varieties na ito. Dahil mas maglalabas talaga sila ng ganda, lalo na yung golden na dahon. Mas lalo itong magiging malaginto ang kulay, and yung iba magiging totally golden pa. And guys, if you watch yung episodes ko before tumama yung bagyo, ganun kaganda ang mga nasa itaas dahil sobrang lalash nila, and para ma-achieve natin ulit yon, mag-aantay tayo ulit ng mga ilang buwan. And guys, excuse me sa face ko dyan dahil pagod na ang person at medyo maaraw pa that time kaya mainit. And nasa serious mode tayo dyan. Focus ba sa pag-aayos ng boogies? Char! Nakikita nyo ba yung variegated na variety dyan sa unahan? Yan lang naman ang nag-iisa at natitirang maganda na lagay ng Timay Yellow ko. Yung iba kasi ay sobrang kalbo na and hindi na maganda. At so for sure, dyan ako kukuha ng scions na aking igagraft at buti na lang marami akong copies o reserves na naparami sa Timay Yellow at may natitirang maganda. And the rest ng varieties na ilalagay ko dito sa patch na ito ay tig-isang copy na lang per variety. Kaya napaisip ako na mag-graft at least 2 copies for each variety para may reserva tayo. And isa din sa ginagawa ng iba para for sure na maraming makukuhanan ng scions and cuttings kahit na isang copy lang per variety ay itinatanim nila directly sa lupa. Which is tama naman, pag lumaki ito ng husto, mas madami ka talagang makukuhang cuttings na for propagation. Yun nga lang guys, i-make sure mo na mabubuhay itong variety na ito pag nakadirect na sa lupa. And maganda din na idea yung direct sa lupa dahil pwede ka din makakuha ng mga rootstock na malalaki na pwede gawing pang-graft. O diba, ang daming advantages. Dito pala sa patch na ito, ang daming varieties na inilagay ko kasi maliit lang naman yung paso nila. Kaya nagkasya sila dito pero siksikan. Pero sa totoong buhay, dapat konti lang and hindi sila siksikan at masyadong tabi-tabi. At para na din may air circulation and airflow pa rin sa ilalim ng mga plants at para na din mas mabilis matuyo yung mga dahon, stems, and soil nila. At para maiwasan ang rotting. At dahil hindi pa tapos ang pagsikit at pagsiksik ko ng mga boogies, ngayon lang muna yan dahil hindi pa totally ayos ang bougainvillea garden ko and ayaw ko munang ayusin ng todo-todo dahil tag-ulan at tag-bagyo pa kasi every bagyong tatama sa area ay binababa namin ang mga ito. And pansin ko dito sa upper portion, aside sa grafted and small-rooted boogies sila, tapos variegated and golden leaves pa, cascading din ang effect nila. And tama lang na nasa itaas sila para maganda yung pa-flow ng mga sanga nila na pababa. And for sure, maganda din sila sa hanging pots. And speaking of hanging pots, I have a video pala on how I made my DIY hanging pot from scratch using yung empty plastic water bottles na malalaki. And watch nyo yun guys kasi in that video, makikita nyo yung halaga ng plastic bottles kasi nakatipid ka na at nakatulong ka pa sa environment at the same time. And I am almost done na and konting singit na lang ng mga naiiwang paso. And after that, tapos na ako for today and makakapahinga na tayo and makakaligo. Char!
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!